balita nung nakaraang araw, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay magre-recant daw, ayon po sa mga abogado or ayon sa abogado nitong si Senator Joel Villanueva, ay magre-recant daw itong si Henry Alcantara, itong si Bryce Hernandez, itong si JP Mendoza, mga kababayan. Subalit datapwat, ngayon ay lumalabas ang katotohanan na nagtitrip lang ata etong si abogado ni Joel Villanueva. Mga ka-GPnatics, bakit kanyo? May balita dito, ayan na kung saan inamin po mga kababayan nitong si Henry Alcantara na siya ay babalik sa DOJ para sa kanyang Witness Protection Program proceedings. Ibig sabihin, hindi po nag-recant. Sabi ni Attorney Carlo Ibanez, wait lang guys, sorry. Talagang na, wiwi lang ako. Sorry. Etong si Attorney Ibanez, mga kababayan, sa kanya pong page ay talagang tinutuligsa niya yung mga nagpapakalat po ng fake news kagaya po ng abogado nitong si Joel Villanueva. May nagkakalat na naman ng fake news. Sabi niya, abogado ni Villanueva, sabi niya, magwi-withdraw daw ng statements si Hernandez at Alcantara. Pero ito nga, bumalik sa DOJ si Alcantara para makipag-cooperate sa Witness Protection Program proceedings at malinaw na sinabi na hindi sila nag-retract. Anak ka ng po. God, I hate trucks. Mga kababayan, so kung titingnan natin, ayan ito yung balita, mga ka-GPnatics. Sabi dito, ex-DPWH Executive Exec Alcantara not recanting flood control testimony. Mga kababayan, sabi ng kanyang lawyer. So, dismiss Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara has not recanted his earlier testimonies regarding his involvement in the multi-billion flood control scandal and will continue to cooperate with authorities as part of a deal to enter the Witness Protection Program. Sinungaling? My God, I hate trucks. Grabe, mga ka-GPnatics. Diba? Napakasinungaling ng abogado. Parang gusto nilang sirain yung mga statement na mga ito at gamitin nila para sabihin na yung kanilang kliyente na si Joel Villanueva ay malinis. Diba? Sabi pa rito, in a statement sent to the Inquirer, lawyer Emil Joven of ELJ Law Office said, any allegations that his client had withdrawn his statements about supposed payoffs from flood control projects in his district during Senate hearing or in other proceedings were categorically denied or categorically false and misleading. Mga kababayan, misleading. Ayan categorically false and misleading.
Ay, dapat kasuhan na rin to ng disbarment case, tong abogado na to. Kasi, mga kababayan, nagbibigay ng maling interpretation, maling information, at misleading. 'Di ba? Na dumako pa sa punto, ano to? Ano rin, mga kababayan, abogado, pero walang sariling source? Or gumagawa ng kwento, kwentong katang-isip lamang? O narinig niya lang din, mga kababayan, kaya Montulpo. Kaya ganito ay sinasabi. In short, Engineer Alcantara is not recanting his prior statements. Joben stressed that Alcantara would continue to assist authorities as part of the prerequisite for admission to the Department of Justice Witness Protection Program. Oo nga naman. 'Di ba? Sayang na sayang 'yun. Henry Alcantara, kung hindi ka makikipagtulungan, biro mo, isinuli mo na yung napakaraming milyones, 'di ba? Tapos hindi ka pa tutulong, hindi ka pa makikipagtulungan, hindi mo pa i-continue. O sayang naman. Sabi ko nga dito, wise decision na hindi ka nag-recant dahil papaasahin ka lang ng mga Duterte. 'Di ba? Si Duterte, halimbawa, sumunod ka, nag-recant ka sa kanila dahil sabi nga meron ng usapan, kinausap na kayo. Kung iisipin natin, makakasuhan pa rin kayo ng plunder makukulong pa rin kayo. So, 3 taon. Paano sa 2028 kung hindi si Sara ang nakaupo? 'Di ba? Paano kung hindi si Sara ang nakaupo? Di hindi kayo mabibigyan ng clemency. Hindi kayo mabibigyan ng pardon. So kawawa kayo. So ito, wise decision na hindi kayo or hindi ka nag-recant. I don't know, wala pa akong balita kay Bryce Hernandez at itong si JP Mendoza. Pero one thing for sure, itong si Alcantara, mga kababayan, ay hindi po nag-recant. Kasi alam naman natin, si Yusek Bernardo ngayon, siya yung pinakamalapit. I believe, pasok na talaga siya sa Witness Protection Program, itong si Yusek Bernardo. Si Alcantara, ito yung malapit na sa katotohanan. Yung dalawa naman, mukhang wala pa kasing balita kasi nababanggit din ni Lacson kanina, di ba? Tinanong din sa kanya, hinggil po sa recantation, mga ka-GPnatic. So, ayan kasi sabi dito, hindi talaga Parehas lang pala. Sabi dito, stick to verified sources. He also urged the public to rely only on verified sources, adding that any information about Alcantara's status as a witness from sources other than the DOJ or from the undersigned should be treated with caution for potential inaccuracy. Napagalitan patuloy tayo. 'Di ba? Parang tama naman sila, dapat tayo mag-stick sa verified sources. Huwag tayong maniwala basta-basta doon sa mga parang lang 'tong mga 'to Yung mga nagpapakalat na 'yan, epal lang Epal lang, 'di ba? Ginugulo lang yung mga utak ng taong bayan, pare-parehos lang sila, manlilin lang, sabi ni Ma'am Allen Arsenas. Ay nako, mga kababayan. So ayan, maliwanag. Hindi po nag-recant itong si Alcantara. Diyos ko. Yung mga abogado talaga pinapatunayan nyo na number 1 sinungaling kayo. Ben Manahan, shout out.